Yon, nagbabalik po muli ang The Big B. Siyempre kami pa rin po ang inyong host. Ano na ngayon ng nasaan na ba tayo na hinto? Dito, pag-usapan ngayon natin tong mukhang makakaroon ng bagong katropa itong si Kiko Barsaga at saka si Congressman Libiste. No, dito nga sa director ba to, no? Director to ng NPO ng National Printing Office. National Printing Office. So ito si nababasa ko nga yan. Kasi trending to sa sa Facebook ngayon eh. Oo. So ito si RJ Lim na siya yung director ng NPO na ngayon nag-resign. Oo. So ang dami niyang rason dito rason niya kung bakit siya nag-resign, no? Pero ang point dito, hindi niya na raw makayanan yung corruption na nangyari sa Pilipinas. Lagi nang ganun ang sinasabi. Tapos na nakakatawa pa dito, ang ginamit niya pa ditong figures para dito sa kanya pinaglalaban, si Kiko Barsaga at saka si Leandro Libiste. Nako, Diyos ko naman. Diba? So, ang tanong kasi dito, no, kung makapagsalita itong si RJ, RJ Lim, hindi kasi sikat eh. Hindi Nagpapasikat lang ata to eh. Siyempre sinakyan siguro ng mga DDS, alam mo naman sabik yan ng mga issue. Oo nga eh. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, ano bang trabaho ng NPO? Ang trabaho ng NPO is sila po yung nagpiprint ng mga dokumento, libro. Basta kahit basta print. Sa kanila yan. So, anong kanalaman mo sa pagpapatakbo ng gobyerno? Kaya nga. Parang salita ka ng ganyan. Tingin ko, baka may nabisto dyan. May nabisto ba? May mukhang dito, syempre, pag may ganyan, syempre hukayin yan eh. Andali. Isang tawag ko lang yan eh. Sige. Hello. Yung nagba-viral daw na RJ Lim, oo, alam mo na pala. Oo. Ayun nga. Ay talaga? So yun ang kwento. Kahit itanong natin kay Chavez. Hala ka. Sige nga, interviewin nga natin si Chavez, sige. Thank you ha. Ngayon ito pala yan. Kita mo siyang tawag lang eh. Alam na natin. Nangungumisyon pala yan. Siyang damakmak din palang komisyon at kurakot. Inunahan niya na pala. Oo, kita. Bago siya babuking, inunahan na muna. Inunahan niya na. Siyang tawag lang, di ba? Alam na natin. Yung pala yan. Anong komisyon ng illegal? Yung under the table. Hindi, ganito yan. Alam naman natin lahat ng tongpats, illegal yan. Sa gobyerno, walang pagkakaiba yan sa mga ginawa ni Diskaya at ng iba pa. Nila Garjola, mga ganon. Nila Yap, ganon. Yung yung project, nagpapatong ka ng komisyon mo. Yung ganon. Halimbawa, may magpapagawa ng libro. Magkano Korean? Minsan nagiging Koreano. Ngayon, inunahan niya lang ang gobyerno kasi nga, nabuking. Nabuking daw. Nabuking pala eh. Ayaw ni Pangulo nagnanakaw eh. Diba? Galit nga eh. Paano yun? Ano ba totoo eh? Alam daw ni Chavez eh. Dating Secretary Chavez eh. Sabi ng ating pink na palaka, alam nyo naman daw po pala yon na etong RJ nga daw po, matindi, mga omisyon. Ano po ba totoo doon? Parang wala rin siya pinagkaiba kay Libiste eh. Alam niyo nang nangyari kay Libiste, kaya nagdadaldal yan. Ano pala yan, di ba yung Espinec? Yung solar panel. Solar diba? Philippines. Solar Philippines. Na nabigyan siya ng prangkisa kahit maliit lang pala na kumpanya ito. Nung 2019 ata ito, no? Singlaki daw ng prangkisa ng Meralco ang binigay. yung binigay. Dapat yung proyekto na dapat na yun, pang Meralco dapat yung yung dokumento. O yung quality ng kumpanya. So, ang ending nito, hindi niya nabigay yung serbisyo na dapat na ibigay sa tao. Pumalpak. Nako. Ngayon, binenta niya ngayon yung prangkisa, 60% ata, no? Kay MVP. 13 million ata kung hindi ko nakakamali. 13 or 30 million. 30 billion. So, ibig sabihin, kumita si Libiste nang walang nilabas na pera, laway lang. Kundi yung prangkisang binigay sa kanya ng gobyerno. So, kaya ngayon, mukhang mabibis na si Libiste dito, kaya
nagdadaldal ngayon dyan sa... nag-iingat. Dyan sa... Ano yan? Sa Cabral Files na yan. Wala. Yan Diba? na nga yung So, kanina. ganoon din pala nangyari dito kay RJ Ruiz. Parang ganoon din. Mabibisto na kaya nagdaldal. Parang gano'n. Inunahan niya na. Para bang, teka, ganun-ganun na lang ba't maano nyo na ako? Malalaman na ng tao na ganito yung na ginagawa ko. Unahan ko na kayo kahit ilang minuto lang na mag-compose ka ng post, di ba? Syempre, ang mga DDS sabik na makisawsaw sa mga issue na ganyan, ano nila? Tingnan yung kabobohan ng mga DDS, no? Yung nung nilabas ni Libiste yung Cabral Files, hindi man lang nagtanong na totoo ba yan? Hindi binirify. Walang ganun eh. Wala nga silang critical thinking. Wala silang pakialam kung totoo o hindi. Basta makakasira kay Pangulong Bongbong, game sila. Kasi tayo naman, siguro naman tayo, pag yan napatunayan na totoo yung nilabas ni Libiste, maniniwala tayo eh. Yung nga lang kasi ang daming ang question dito na doon pa lang na matagal mo na palang hawak yan, wala ka man lang sinabi sa amin na hawak mo yan. Bakit ngayon lang? Kung kailan patay na, timing talaga, diba? napatay na, saka mo nilabas, pwedeng ma-edit yan eh. Diba? Pwedeng maglagay doon, okay, ito, insertion ni ganito. Diba? At saka, ang point pa dito, ang gulo ng narrative ni Libiste, sabi niya, ito, yung parang proposed, sa NEP lang ito, pero hindi iyan yung mga proponent. So, anong problema dun? Anong problema kung hindi pala naging proponent yung mga nakalista dun? So, anong illegal dun? Di ganito nga. Wala hindi ko makuha yung narrative niya eh. Ang labo, kasi meron nga pinagtatakpan siya, namimili lang siya. Para sa akin, opinion ko lang ito kung yaan ay makakasakit nga kay Pangulong Bongbong tulad ko ng sinabi ko kanina, tignan mo yan, yung RJ, pinutakti nila. Kasi feeling nila makakasakit kay Pangulo. Kung yang mga dokumento o files na hawak-hawak ni Libiste ay makakasakit kay Pangulo, ako sigurado ko noong pa yan lumabas. Mukhang hindi yun ang laman. Mukhang nanganganib dito yung mga kampo ni Duterte. Yung mga kakampi sa politika. Sabi nga niya, di ba, pati nanay niya meron. Nando doon. Mukhang may mas matindi pa. Kaya iniingatan na pinipili lang yung nilalabas niya. Hindi yung all out talaga. Tama nga, 'di ba? Sinabi nga ni ni Miko Calabano na yung binigay sa amin dokumento ni Libiste hindi kompleto. Kulang daw eh, kulang eh. May pinagtatakpan diyan. Kulang daw eh. Kaya medyo talaga nagtataka talaga kasi tayo naman kasi. Kapag may nilabas na ebidensya kontra sa isang tao, ang unang tanong natin dito, totoo ba yung ebidensya? Yun eh, totoo ba yan? Itong mga DDS, wala eh. Yan na yan. Nagsasabi siya ng totoo. Ayun ang ebidensya. Yan. Siya may sabi niyan. Sabi ni ganito. Hindi mo ba napansin yung mga vlogger nila ganon? Sabi ni Roque. Ano bang kredibilidad meron si Roque? Sabi ni Maharlika. Anong kredibilidad ni Maharlika? Para yun yung gamitin ng mga vlogger nila. Tsaka parang si Libiste, para siyang nasisiraan ng bait. Sinusundan ko yung mga post niya sa Facebook. Para siyang daig pa niya yung vlogger eh. Maya't maya magpo-post. Ganito, nagra-rant siya sa social media. Parang hindi to congressman Siya ba talaga itong magpo-post? Parang tapos yung 2.0 ni Meow Meow. Parang ganun. Nung una, pasalamat kay Dizon. Kasi about daw sa Cabral Files, pinagkatiwalaan daw siya. Ngayon, nung hindi pumabor sa kanya, si Dizon, nag-iba yung kwento. Gumagawa na po siya ng istorya or issue about kay Vince Dizon. Corruption daw ni Vince Dizon nung nasa pa siya, under Duterte pa siya. Corruption ni Dizon sa ganito. Kumbaga, teka lang. Sir, nung una, bilib na bilib ka dyan Bakit ngayon bigla kang hindi lang pumabor sa'yo? Nag-iba na yung tono mo at may mga sinasabi ka na laban sa kanya? Tinanong sa kanya yan nakita ko yung interview Sabi kay Libiste, bakit ngayon mo lang nilabas yan kung 3 buwan na sa'yo? Oo nga. Yung sagot, din ang tanong ko Yung sagot ni Libiste, kasi na-verified naman to ni Vince Dizon. Ang layo ng sagot Tapos, iba talaga. Ang layo ng mga sagot niya. Ito pa. Hindi nyo ba napansin na yung, sino ba yung congressman na mapanga? Pinagtatanggol mo yun si Ridon. Si Ridon, di ba? Yung kaibigan niya. Kaibigan mo. Pinagtatanggol mo yung malaki pa nga na congressman. Eto yon.
napahiya siya doon na sa interview ni Pylon. Napahiya siya. Di ba? Bakit mo itong si Ridon merong nakuha na malaking pondo. Kakaupo pa lang. Nung 2025. Oo. Ito lang, bago lang. Nung nakaraang taon lang, kakaupo lang. Dinadamay sa budget ng 2025 yung idol mo. Di ba? Pinagtanggol kita ron. Di ba? Mali naman, di ba? Ako kay Ridon, medyo kumbaga, binabanatan ko rin siya sa ibang mga part. Pero nung pagdating doon, na nasupalpal niya si Leviste, at itong si Leviste, halata naman na ginagawan lang niya ng intriga si Ridon. Sabi ko, hindi maganda to Hindi naman pala, ba't gagawin? Binago niya yung statement niya, hindi yung party list na lang. Bicol Saro na lang daw. Yun. Biglang segue ng ganun. Dapat ganun ang sinabi niya, hindi yung ipupunto niya itong si Ridon. Ganito. Touch move siya dun Dapat siguro si Takero pagkwentuhin natin Boss, kwento mo na ngayon. Sige nga, pagkakataon mo na to. Dali na. Hindi kasi di ba yung unang nilabas ni Leviste, meron dang insertion si Ridon. Ang sabi niya Ridon talaga ang linaw Ridon. O, Ridon Kung talaga. inumpleto pa yung pangalan nun. Congressman, ganito. Ngayon, biglang nagsalita si Ridon. Teka lang, bakit ako magkakaroon ng insertion? Kakapanalo ko lang noong 2025. O ngayon, biglang bawi si Leviste. Ano yan? Bicol Saro na. Bicol Saro. Mali yun. Kasi pag ganun kasing mag-name drop ka, bilang congressman, dapat sigurado kang isa ni-name drop mo. Parang si Kiko, 'di ba? Ganun naman si Kiko Biruin mo pati yung vice mayor doon sa Iloilo ba 'yon? Na nabaril yung sarili nung nag-aano siya ng gamit, 'di ba? Kinonektan niya sa flood control. Kita mo. Balo talaga, no? Mahirap. Idol ng mga DDS yan. Teka, tanong ko sa inyo. Nakabalik na ba si Kiko Barsaga? Wala pa. Wala Ilang pa, buwan ba medyo yun? matagal yun. 6 na buwan. Matagal yun, Ang lupit matagal yun. naman ni Martin, 6 na buwan. Uy, hindi kay Martin yun, Ay, di ba? Kung ano yung committee yun ng kapag kamali ethics yun. kami, tama mo kami. Hindi, yung ginawa kasi niya, tinan mo hindi yung tigilan yung dalawa. Ang galing no? Hindi, ang galing, 6 na buwan. Hindi, pero yung nakakatawa kasi dito, ang sabi ng mga DDS, unfair daw to kay Kiko Barsaga kung bakit daw siya nasuspinde. Ano ba nangyari kay Kiko Barsaga nung mismong hearing niya, hindi siya pumunta? Oo nga. Ng video games. Oo. Pinagmalaki niya pa. Oo, tama naman. Ako, pabor ako doon. Dapat nga ginawa na 1 taon Kaya dapat nga Sabi mo kay Ninong. Dapat nga dismiss na nga Sabi mo kay Sabi mo. Sabi mo kay Ninong, sabi ko. Di ba? Pagka ganun ang gagawin niya, matutuwa tayo sa kanya. Di ba? Pero, alam nyo, joke lang namin yun. Para sa akin, etong bago na naman nilang pawn ang tawag dyan Kumbaga sa laro ng chess, meron na naman silang bagong pawn na pain, aatake. Di ba? Baka makasalat. Baka makasilat. Alam nyo ba yung salitang makasilat? Yeah. Yun. Baka sakaling makachamba ngayon, sabi ng ating pink na palaka, matindi rin pala sa kurakot yan. Ang daming mga kinukomisyon. Pati daw si ES din daw, mukhang alam din ata Oo. Dating ES Bersamin si Bersamin. Mukhang alam din ata Alam din na matindi pala At saka tanungin mo nga kung lalaki, kasi ang pagkakaintindi ko hindi daw totoong Hindi lalaki kasarian pero ang puso. Parang iba alam mo naman, 'di ba? Medyo kapag kaganyan, medyo may paiba-iba ng mood. 'Di ba? Baka may binoboylet. Hindi, normal lang naman 'yon. Kung siya, tanongin natin bakla ba? Siguro naman hindi naman masama yun, nagtatanong lang tayo. Meron kasi dito kapag bakla, may binoylet, tapos pera ng taong bayan yung pinangboboylet. Yan, parang lalayo ka pa ba? Si Harry Roque, di ba? Lalayo pa ba tayo? Baka naman ganon. Marami dyan kita mo yung Boto Mesa nga daw, di ba? Isa pa yun, Boto Mesa. Mga artista yung mga inuupakan sa lamesa. Tanong mo yan, ano naman ang inuupakan niya?
at saan galing yung binabayad niya. May blind item ka na naman ba ata? Parang may blind item. Parang may blind item pa rin naman Bakit? Nagkatotoo naman lahat ha? Oh.